Isang magandang araw, gabi man at umaga sa inyo lahat mga kaperiodiko. Sa buong mundo, dito po sa ating Bicol Periodico TV, sa mga taga-subaybay natin, every now and then magkakaroon tayo ng updates sa ating mga kaganapan, hindi lang dito sa Catanduanes, kundi sa buong Pilipinas. At even sa buong mundo, baka may mga makausap din tayo ng mga taong nasa likod ng balita at kumustahan din sa ating mga kababayan sa ibang bagay ng bansa at sa ibang panig ng mundo. And syempre tatalakayin natin kasi public affairs program po ito, yung mga controversy this time na mga nangyari sa ating kapaligiran, lalo na dito po sa bahagi ng Pilipinas. Napaka-importante na tayo aware sa mga kaganapan sa Catanduanes, sa Bicol area, and sa buong Pilipinas at sa ibang sulok ng mundo. Kumusta po kayo and we hope na kayo ay nasa mabuting kalagayan at sana po ay maganda ang pakiramdam. Kung hindi man, kailangan pong magpahinga. Sabi nga po, kailangan daw po, sabi ng mga health experts, hindi kaya po ng 24 oras na nagpupuyat ang isang tao. That's why we have the um, time also to rest, take a nap, and give yourself a grant or a gift for you to be able to relax. Yeah. Alright, syempre, isa sa mga controversy this time, ito pong usapin sa national tungkol sa impeachment complaint na niluluto sa bagay ng House of Representatives. Based on the Constitution, sila yung tinatawag nating mandated function. Merong tinatawag na constitutional mandate to initiate the impeachment complaint. Yan po ay papag-usapan, ilalagay sa committee kung ito ay may merito o may substance, yung form and substance, and saka ipapasa sa plenary for votation. So, may dalawa nang naihain sa bagay ng House of Representatives pero sabi ng Sergeant at Arms o Secretary, wala pa. Hindi pa na-forward sa tanggapan ng House Speaker for deliberation or for possible referral to the Committee on Justice. So kasi pag ito ay finurward na doon sa uh, tanggapan ng House Speaker, syempre for referral yan sa Committee on Justice para sila magbutuhan, i-determine kung may form and substance at sa kapapag-usapan sa plenary kung ito ay dapat ituloy, pagbubutuhan, then i-elevate sa bahagi ng Senate for the impeachment trial. So, ito po isang usapin na due process kasi we have the so-called um, impeachable officials to include the president, the vice president, the members of the Supreme Court. So 15 members yan, one chief justice and 15 associates. So sila yung mga subject for impeachment sa judiciary. And of course, meron pa dyan sa bahagi ng Constitutional Commission, yung Commission on Audit and Commission on Election, ganoon din ang Civil Service Commission, yung mga official po dyan. So sila yung mga impeachable officials including the Ombudsman, ang Tanod Bayan. So yun yung mga tinatawag natin ng mga impeachable officials kasi hindi pwede silang kasuhan o alisin sa pwesto kung hindi sila ma-impeach at ma-convict. No? Yung mga criminal liability nila, pwedeng ikaso after the conviction. So, ano pinaka-essence niyan? Kasi nga, sabi ng Constitution, ito ay upang ma-preserve yung kanilang mandated function during their incumbency. Kaya hindi pwedeng alisin o tanggalin, kasuhan, lalo ng presidente, absolutely, during the time of his or her incumbency. So parang first time sa Pilipinas na magkakaroon ng impeachment trial in case matutuloy ito
sa bahagi ng Vice President. Di ba yung Vice President is the next higher official of the Philippines and the successor of the possible vacuum sa President. So, spare tire, kumbaga. Kaya lang, may mga napansin yung mga miyembro ng House of Representatives and other sectors, civil society na tila parang may paglabag, culpable violation of the Constitution, including the uh, violation or betrayal of public trust. No? So yun yung mga allegation nila. Pero syempre, subject for process yan. But numbers game pa rin yan dyan sa House of Representatives kung talagang itutuloy po nila yan. Pero maraming hati tayo mga kaperiodiko. So, pero ito ang one way of due process sa pagtanggal ng mga highest officials nato sa bansa. So, meaning, bahagi ito ng proseso. Sa local level, we have also the recall. So, kung hindi man nang wala pang eleksyon, napapalitan yan by means of recall. So, there's always a due process. Maganda po ito na may due process. Hindi yung tatanggalin ka na lang na unceremoniously, no? Kumbaga, kung minsan may mga nakaluklok sa pwesto na parang nilalagay sa kanilang kamay ang batas. This time, susundin natin yung Constitution at saka mga batas na siyang panuntunan sa pagtanggal ng mga public officials, especially for the impeachable officials. So maganda po itong panoorin. Ano yung bentahe and disadvantage po nito? Una, sa advantage, actually, this is a very educational. May mga nangyari ng impeachment trial sa bahagi ng ating mga public officials for the past. But for the president, wala pa na-convict. No? May na-impeach pero hindi na-convict like former President Estrada. And this time, of course, the Vice President. Parang first time magkaroon tayo ng impeachment kung matutuloy ito dyan sa Vice President. So, alam natin, public knowledge na mula ito doon sa unit team. But this time, nagkawatak-watak sila sa maraming kadahilanan na syempre may kanya-kanyang opinion and paninindigan ng bawat panig. So, ang maganda ngayon kung ilalagay sa proseso, so makikita natin yung mga official natin kung pa-function sila based on the merits and pa-functionin sila based on their mandated function. Magkakaroon tayo ng aral dito marami, hindi lang yung mga inaakusahan, yung judges at saka prosecutors, but the public in general. Doon sa mga public officials, ibig sabihin magdahan-dahan sila kung ma-convict sila dito. Or kahit hindi ma-convict, kung yan mapatunayan, nagkaroon ng pureba, syempre para magdahan-dahan din yung mga public officials natin for their mandated function na hindi linalagay sa kamay ang mga batas sa Constitution. So, sa mga prosecutors natin, marami dyan na magsa-shine. Marami dyan na mapapansin tayo na mga possible leaders in due time. Marami na pong nangyari dyan sa panahon ng impeachment. Maraming sumikat at nagkaroon ng tsansa na ma-extend ang kanilang mga serbisyo because of their competence sa bahagi ng prosecutors and kanon din mga senator judges. And mga senator judges din dito ang on trial, di ba? Kasi we presume, based on principle of regularity, that those senators will be act accordingly based on their mandate, not on their political affiliation. Because magsusot sila mga kaperiodiko ng robes dyan eh. Di ba? Para tingnan at ito hindi doon sa kanilang ordinary function bilang mga senator. But this time, they are the jurors. They're going to appreciate the evidence that will be tackled against those person na nirereklamo para tingnan kung may merito based on evidence. And I think either substantial or preponderance ang gravity, magnitude ng ebidensya. Hindi kailangan beyond reasonable doubt, kundi preponderance or substantial
in nature. Pag may prueba, pwede na i-convict. So, ito yung sinasabi natin na may kita natin dito ang pagiging patriotic and kung sino talaga ang magpa-function ng kanilang mandated function sa bagay ng ating mga senators. And at the same time sa prosecutors, kung sino yung mga competent. May prueba ba yung kanilang mga dadalhin na impeachment articles or articles of impeachment sa bagay ng Senado? That remains to be seen in due time. But that is a very educational, hindi lang sa Senado, hindi lang sa Kongreso, hindi lang sa mga inakusahan, kundi in public in general, especially mga estudyante. Napakarami naman dyan na mag-aaral ng abogasiya because of this controversy. So tingnan natin mga kaperiodiko in the coming days kung ano magiging kalalagayan nito. Pero syempre kasama sa mga sinasabi natin dyan ng mga grounds for impeachment, kasama po dyan mga kaperiodiko sa titingnan. Di ba? Based on the uh, Constitution, sabi dito, the impeachment is a formal process charging a public officials, typically a high-ranking executive or judicial officer or other officer with misconduct that could warrant their removal from office. It often involves allegation of betrayal of public trust, yung tiwala ng tao, yung corruption, yung serious violation of the law, yung culpable violation of the Constitution, and many more. So, bribery and highest crimes. So, yun yung mga involved mga kaperiodiko na papag-usapan dyan. So, titingnan natin dyan ang proseso kung paano. Sinabi ko na kanina na ito ay nagsisimula sa filing of the complaint. A verified complaint must be filed by a member of the House of Representatives or by a citizens endorsed by any member of the House. Dalawang klase. Either through the House of Representatives or any member thereof or from a citizen but should be endorsed by one, at least by a member of the House. So, so the House of Representatives will act on this through the Committee on Justice and to the plenary for voting. So doon one-third ang kailangan nila para yan ay ma-elevate sa bagay ng Senado. Then the Senate trial will be the Senate acts on the impeachment as impeachment court, serving as a judges. Yan sinabi ko na kanina. So maganda po itong panoorin mga periodiko. And then the verdict will be given after hearing those allegations and evidence. So magandang tingnan mga periodiko and very educational ito sa atin, lalo na sa ating mga estudyante. Malaking bagay po ito sa atin. So panoorin po natin in case matutuloy. Pero kahit hindi matutuloy, pagpasok niyan sa House of Representatives, makikita na natin yan yung proseso. So may educate tayo sa mga situation na malaking bagay para sa atin bilang mga estudyante at saka mga ordinary citizen. So para malaman natin ang konteksto niyan, tingnan natin, subaybayan natin. At tayo dito ay ipapalabasin natin dito po sa ating palatuntunan kung ano makaganapan in the coming days. Dito po sa Bicol Periodico TV sa Ferdy Brizo Live. Maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat.